Bisita po natin, ang pinag-aaralan po natin ay ang aklat po ng Genesis. No? Mula chapter 1, ngayon ay nasa chapter 10 na po tayo. At katulad ng binanggit kanina, sa binasa po natin kanina, yung scripture reading po natin ay Genesis 10:3. No? Nasa chapter 10 na po tayo. Ang haba na pala ng ating nilakbay mula sa Genesis. Sa tuwing Webes naman, ang tinatalakay naman natin ay bagong tipan, no? At tayo po ay nasa Mateo pa lang, chapter 2. Okay? Pero yung pagsamba po natin, pag every Sunday, ay mga lumang kasulatan po tayo. At tayo po ay nasa Genesis, chapter 10, verse 3. No? Pakiulit nga po yung kapatid, RJ. Basa po. Genesis 10:3. At ang mga anak ni Gomer, si Ashkenaz, si Rifat, at si Togarma. Okay. Tapos na po tayo kay Japet, di po ba? Yung mga anak ni Japet. Ilan yung anak ni Japet? 7, no? Ngayon naman po ay nasa Gomer po tayo. Ang anak ni Gomer, si Ashkenaz, si Rifat, at si Togarma. So, nung nakaraan, si Rifat, yung huli po natin, no? 4 ang kahulugan ng kanyang pangalan. Natatandaan niyo po ba, mga kapatid? Ano yan? Remedy, medicine, release, at saka pardon. So, natapos natin po yon. Ngayon naman po ay tatalakayin po natin si Togarma. Pangatlong anak po ni Gomer. Yung pong pangalang Togarma o Togarma, from the Hebrew word ay Togarma. Togarma. Nilagyan lang siya ng H sa dulo. Yung Tagalog na Togarma, nilagyan lang siya ng H sa dulo. Togarma. Ang ibig sabihin niya ay thou wilt break hair. Ano po ang kahulugan ng pangalan ni Togarma sa salitang Hebreo? Thou will break hair. Sirain siya. So, yun yung meaning ng kanyang pangalan. So, ang ginamit, hair, babae. Sisirain anya natin yung babae. Okay, yun yung meaning ng Togarma sa salitang Hebreo. Kasi alam naman natin na ang mga lumang kasulatan from Genesis to Malakay, isinulat yan sa original na Hebreo. At ang bagong tipan naman ay Griego. So, ang meaning ng kanyang pangalan ay, thou wilt break hair. Sirain siya. No? Sisirain natin daw yung babae. Okay. Nako, sino ba babae rito? Baka meron dito lalaki pero mukhang babae. O baka babae ang puso. Punta natin muna yung literal na babae. Kasi yun yung meaning ng kanyang pangalan eh. Sirain siya. Sirain natin yung babae. Siyempre, kung sisirain natin yung babae, ano ang sisirain natin din sa babae? Di po ba? At mamaya aalamin natin kung sino pa yung babae na higit nating sisirain. Okay? Pag sinabing sisirain, ano ba yung mga synonyms niya na salita? Wasakin, di po ba? Wasakin, durugin, gibain, ano pa? Biyakin, no? Oo. Ano pa? Yun lang, no? So, ano kaya yung dudurugin natin sa babae? Una, puntahan natin yung literal na babae. So, ang mga literal na babae, yan sila yung mga may asawa dyan, no? Babae, Sister Nora, Sister Vivian. So, ano ba yung sisirain natin sa babae? Una, basahin natin ang Kawikaan 21, ang talata po ay 19. Ganito po sabi ni Haring Solomon. Kawikaan 21:19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain Kaysa kaysa makisama
sa palatalo at magagaliting babae. Punta tayo sa literal na babae muna. Sabi, thou wilt break her. Sirain siya. Ano ang isa sa sisirain natin sa babae? Mga kapatid. Sabi ni Solomon, no? Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. So dito ba mga kapatid sa bahay ng Diyos, mayroon pa po bang ganitong klaseng babae? Kamayan po natin katabi natin, sana wala. Sana wala na po. Dapat na-break na natin yung mga ganong klaseng ugali ng mga babae. Magagalitin, palatalo. Di ba? Kasi isa yun sa dapat sinisira, dapat ginigiba na natin yun. Dapat, sabi nga ng banal na kasulatan sa pinag-aralan, pasulog mo na kay Kristo. O kaya naman, pauud mo na. Di ba? Sirain na natin yung ganong klase, yung pagiging palatalo. Di ba? Magagalitin. Di ba? Yung bang pag nagtanong lang yung asawa mo, Han, kumain ka na ba? Wala pa lang! Nakagalit na agad. Gano'n bang ganon? Di ba meron ganong klaseng tao di ba? Yung, sino bang artista yun? Si Yoyoy Villame? Yoyoy Villame, no? Ano yun? Yoyoy Martires. Martires ba? Martinez. Di ba yung kapag nagsalita lang, kumain ka na ba, tito? Hindi ba? Hindi ba unahay? Galit na agad. So, sabi, pag tinanong ni Bikso to, galit ka ba? Ay, hindi. Nagpapaliwanag lang. Hello, ano ba kayo mga kapatid? So, meron din palang mga babae na sinasabi si Solomon na palatalo at magagaliting babae. Ibang konting lang, pagtatalunan na. Halimbawa, nahulog lang yung kutsara, no? Pagtatalunan na yon. Ikaw kasi hinulog mo Hindi ako, ikaw nga Nagtatalo na agad yun. Nagagalit na. May mga ganun po bang babae sa loob ng church? Palakpakan po natin ng Diyos, mga kapatid. Yung sumagot ng wala. Sana wala na po. Dapat sinisira na po natin. Winawasak na natin dapat yon. Di po ba? Isa pa, Kawikaan 25:24, sabi ni Haring Solomon. Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. Naku, hindi lang pala palatalo, hindi lang magagalitin, ano pa? Palaaway. Sa English na, brawling. Brawling ba? Woman. Palaaway. Ibang parang meron bang ganun babae sa bahay ng Diyos? Dapat ginigiba na po natin yun. Kung meron pa, dapat winawasak na natin yun. Sinisira na dapat natin yung mga ganung klaseng pag-ugali. Tama po ba yun, Sister Josie? Diba sabi nga ni Apostol Pedro, yung mga babae sa loob ng church, kahit hindi mo siya, alam mo, kung may asawa po tayo at hindi natin maakay siya, pag ikaw ay may magandang pag-uugali, kahit hindi ka mag-share ng salita sa kanya, pag nakita yung maganda mong ugali, di ba? Hindi ka palatalo, hindi ka palaaway, di ba? Hindi ka magagalitin, pwede mo siyang maakay sa paglilingkod sa Diyos. Say amen. Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Di po ba? Minsan nga sabi ni Solomon kapag ang mangmang tumatahimik, nabibilang na pantas. Kaya pag ang babae po, palaaway, palatalo, magagalitin. Sabi ni Solomon, mas maigi pang tumira sa sulok ng bubungan o kaya pumunta sa ilang. No? Kaysa kasama mo naman yung palaaway, palatalo, magagaliting babae. Sabi sa kahulugan ni Tugarma, thou wilt break her. Sirain natin siya. Sirain natin yung ganong ugali. Dapat sa bahay ng Diyos, kung tayo naniniwalang tayo nasa loob ng bahay ng Diyos, dapat isa yon sa ginigibanan natin. Bilang babae, dapat wala na tayong ganong ugali. Hello? Sumagot nga po yung mga babae po natin. Nako, isa lang
Isa lang ho ba babae natin? Dalawang daw, sabi ni sister. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Okay. Isa pa, sabi sa Kawikaan 11:22. Basahin po natin. Kawikaan 11:22. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. Naku po. Nakakita na ho ba kayo na baboy na may hiyas na ginto sa nguso? Meron na ho ba? Maganda ho bang tignan kapag yung hiyas na ginto ay nakalagay sa nguso ng baboy? Nakakita na po ba kayong ganon? Hindi pa? Sa pelikula, sa animation, sa mga cartoon character, sa Bleach, may nakita akong ganon eh. No? Mayroon siyang silver sa ilong, sa nguso ng baboy, yung sinasakyan ng mga, mga bida doon. Maganda ho bang tignan? Kahit anong klaseng baboy yan, kung baboy naman, magsusuot ng hiyas na ginto, ano yun? Hindi magandang tignan. Ama? Ganon anya, sabi ni Solomon, yung comparison, ganon anya, ang babae na walang bait. Maganda ka nga, wala ka namang bait, useless din. Di ko ba? Walang kwenta sa views yun. Kung halimbawa, napakaganda mong babae, kung titingnan ka mula ulo hanggang talampakan, mula sa pagsusuot, mula sa tindig, di ba? Napakaganda. Sino ba yung mga artistang maganda? Si Matutina. Maganda yan eh. Di ba? Surayda. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Siyempre, andyan sila, Marian Rivera. Di ba? Pero pag ang isang tao, maganda nga, pero wala namang bait, sa Diyos, walang kwenta yon. Hello? Bakit po? Kasi ang ginagawa ng Diyos, kung halimbawa, maganda ka nga, wala kang bait. Bakit ka walang bait? Kasi sabi ni David, ganito eh, awit 39:11. Sinabi kasi si Haring David, maganda ka nga, sisirain ng Diyos yan eh. Basa. Awit 39:11. bro. Pagka awit po. Kawikaan. Awit na yan. 39:11. Awit 39:11. Yeah. Sige, basa bro. Pagka sa pamamagitan ng mga parusa dahil sa kasamaan ay iyong sinasaway ang tao. Iyong sinisira ang kanyang kagandahan Na parang parang pagsira ng tanga. Tunay na bawat tao ay walang kabuluhan. Ano po sabi ng banal na kasulatan? Pagka sa pamamagitan ng mga parusa dahil sa kasamaan ay iyong sinasaway ang tao. Iyong sinisira ang kanyang kagandahan na parang pagsira ng tanga. O mouth sa English, no? Hindi ko yung tanga. Okay? Ano sabi ni Haring David? Maganda ka nga, pero pasaway ka naman sa harapan ng Diyos. Diba? Lagi kang gumagawa ng kasamaan. Kaya ang gagawin sa iyo ng Diyos, kahit maganda ka, yung kagandahan mo, sisirain ng Diyos. Hello, andyan ho ba kayo? Sana ang mga kapatid na babae ko sa atin, mas magandang tignan, maganda ka na sa panlabas, maganda ka pa rin sa panloob. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Sabi nga natin sa mga kapatid natin babae, kamayan po natin, huwag po kayong gumawa ng kasamaan. Yan. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? So, isa yun sa dapat sinisira natin bilang mga babae. Aanin mo, sabi nga nila, aanin mo naman ang ganda. Kung baga doon sa mga beauty contest, sasabi, aanin mo ang ganda ng isang babae kung wala naman utak. Diba? Kung wala namang
talino. Di ba? Walang kwenta yon. Pero ngayon, tanggap na rin ng tao. Kahit ano ka, kahit wala kang utak, o ibig sabihin, mahina ka, basta't maganda ka, okay na yon. Di ba? Pero sa Diyos, hindi pwede yung ganon. Mas maganda yung, maganda ka sa panlabas, at the same time, maganda rin ang iyong panloob. Say amen. Maliwanag ba yun, mga kapatid? So, isa yon sa dapat ay sinisira natin. Walang kwenta sa Diyos, kaya nga yung mga tao na mabait bilang tao, pero hindi kasama si Kristo, walang kwenta kay Kristo yun. Sinisira ng Diyos, sabi ni Pablo yun eh. Unang Korinto, kung hindi ako nagkakamali, 15-19, di ba? Na sabi niya, 1:19. Tama? 18 ba? Sabi niya doon, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Maraming tao, mabait. Tama? Pero pag walang kasamang Kristo, walang kwenta sa Diyos yun. Kailangan mabait ka with Christ. Kailangan laging kasama si Kristo. Kaya kapag ang babae, walang Kristo, kahit maganda siya, walang kwenta sa Diyos. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay? Maliwanag po yan, ha? O, isa pa po, sabi ni Haring Solomon, sa literal na babae, Kawikaan 31, talatang 3. Basa. Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Nako po, anong klaseng babae yan? Kayang lumipol ng mga hari. Totoo ba yun? Kayang lumipol ng mga hari yung mga babae kapag nakasumpong tayo ng ganyang klaseng babae? Ha? Alam niyo po si David, nagkasala dahil saan? Saan po? Babae. Sinong babae? Kay Bathsheba. Di ba? Si Solomon. Mga hari yan eh. Ano yung pinagkasala ni Hari Solomon? Babae din. Tama? Si Samson. Babae pa rin. Si Adan. Babae pa din. Sana naman maiba. Lalaki naman. Huwag naman mangyari. Sabi ni Solomon, Kawikaan 31:3, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae. Sinong babae yon na pag binigay mo yung kalakasan mo, malilipol ka katulad ng mga hari? Karamihan sa mga lingkod ng Diyos, ang kinababagsak, babae. Sana wag naman mangyari po sa aming 4. No? Pwera na ako. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Sinong mga babae yon na kapag binigay mo yung kalakasan mo, pwede kang malipol niya? Ecclesiastes 7:26 yun. Basa. Hindi naman lahat siyempre ng mga babae. Ganitong klaseng babae lang. Basa. Ecclesiastes 7:26. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Yung bang kamatayan, mapait na ba yun? Naku, mapait na yung kamatayan eh. Yung maranasan natin yung physical death, mapait na yun. Kaya nga maraming tao, ayaw mamatay. Lalo na kapag mayamang-mayaman ka, gusto niya mabuhay siya magpakailaman. Kapiling ang kanyang kayamanan. Kasi masarap mabuhay sa mundong ito. Tama po ba? Kasi kahit anong bagay kaya niyang bilhin. Pero sabi ni Solomon, mayroong siyang nasumpungan na lalong mapait kaysa kamatayan. Ano po yun? Sa magkatuwid bagay, ang babae, Nako. na ang Sinong babae? puso ay mga silo at mga bitag. Nako po. Ano daw po yan? Babae na ang puso ay silo at bitag. Ano pa? At ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tataka sa kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Nako po. Pag ang isang lalaki makasalanan, tiyak na tiyak makukuha siya eh. Di po ba? Tiyak na tiyak malalaglag ka sa kanyang bitag. Sabi, yung babae na yan ay ang puso, ano po, ay silo at bitag. Ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali.
Hello, andyan ho ba kayo mga kapatid? Hello? Dito muna tayo tumingin. Mga kapatid, tingnan nyo muna si Brother Jun, wag muna doon. Para yung salita ng Diyos ma-absorb po natin. Okay? Say amen. Ano po sabi ng banal na kasulatan? Anong klaseng babae yon? Pag makasalanan ng isang lalaki, tiyak na tiyak makukuha siya. Masisilo siya, mabibitag siya. Matatalian ka ng kanyang mga kamay. Ano ibig sabihin nun? Ay hindi ka na makakaporma. Pag gusto mong sumamba sa Diyos, sasabihin lang sa'yo ng babae, sige, pag sumamba ka dyan, maghiwalay na tayo. Diba? Ang kamay, panali eh. Ang puso, silo. Yung bang under, Bisaya ka na. Diba? Ang hari mo, yung babae. At hindi ang hari mo ay ang Diyos. Say amen. Meron mo bang ganong klase, mga kapatid, na ang nangungulo sa kanya, babae, natatalian siya ng babae? Minsan, nananakot pa yung babae, di ba? Sige, pag ikaw umalis dito at magpatuloy ka sa pagsamba dyan, sa paglilingkod mo dyan, magpapakamatay ako. Ikaw naman, matatakot ka. Di ba? Kasi nakakuha ka ng isang babae na ang puso, silo at bitag, na ang kamay ay panali. Hello? Sana yung mga ganung klaseng pag-uugali, kung meron man tayo sa loob ng church, dapat tanggalin natin yon. Di po ba? Dapat, open-minded tayo ang bawat isa. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, dapat open-minded tayo. Dapat, alamin natin, ano ba talaga totoo? Totoo ba yung sinasamba mo? Sige nga, titingnan ko. Diba? Sisiyasatin ko, aalamin ko, ano ba tinuturo dyan? Bakit ayaw mong umalis dyan? Bakit nagpapatuloy ka dyan? Dapat ganun yung mga babae. Diba? Inaalam niya, bakit kaya yung asawa ko, hindi ko mapigil sa paglilingkod sa Diyos? Ano ba meron sa loob ng church na yan? Dapat ganun dapat ang babae. Diba? Hello, anyan ba kayo? Palakpan po natin ang Panginoon Diyos. So, dapat walang ganung babae sa loob ng church na ang puso, silo at bitag at ang kamay ay gaya ng mga panali. Ayaw ng pakawalan yung lalaki, no? Lalo na pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kung alam mo naman tama yung kanyang paglilingkod, then go, sumama ka, di po ba? Pero halimbawa, hindi mo naman alam kung ano yung pinaglilingkod, kung ano yung aral na nalalaman ng lalaki, dapat ang gagawin natin mga babae, magsiyasat. Kasi yun ang sabi ng banal na kasulatan siyasatin mo. Di po ba? Magsaliksik tayo sa banal na kasulatan o sa aklat ng Panginoon. Say amen. So sana po, siyempre kung tayo ay mga lalaking nalulugod sa Diyos, tatakas tayo sa ganong bagay. Sa mga ganong klaseng babae. Okay? So dapat nabe-break na po natin yung mga ganon. Sana sa loob ng bahay ng Diyos, yung mga babae po dito sa atin ay wala na pong ugaling ganon. Kundi lahat yon ay sira na. Sabihin po natin, sira na. Kamayan po natin mga katabi natin, sira na. O kaya, kung hindi pa, sirain mo na. Diba? Wasakin mo na, gibain mo na. Okay? Hello? Andyan ba kayo mga kapatid? So, tapos na tayo sa literal na babae. Punta naman tayo sa spiritual na babae. Sinong babae yung higit na dapat ay sisirain natin? At ano yung sisirain natin sa kanya? Basahin mo natin sa Apokalipsis 17, talatang 18. Basahin po natin yun. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Okay. Sinong babae yung higit na dapat ay sisirain natin? Sabi ng apostol na si Juan, at ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Alam niyo po ba kung sinong babae yan? Isang relihiyon, isang church na naghahari sa buong mundo. Alamin niyo kung sino yun, kung anong relihiyon.
Naghahari yan sa mga hari sa lupa. Na even kings ng mga dito sa lupa, lumuluhod yan, humahalik yan. Alam niyo ba po kung sino? Anong reliyon yung naghahari sa buong mundo? Ha? Yan yung dakilang bayan na naghahari sa buong lupa. Walang iba ho, mga kapatid. Yung kinagisnan nating iglesia. Pang buong mundo, kaya nga ano yun eh. Kaya nga diba, ang kahulugan niyan ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. So pag sinabing Katolika, universal po sila. Pang buong mundo sila. Yun yung kahulugan ng Katolika o Katoliko. Okay? Pang buong mundo. Kaya nga sabi na, walang ibang reliyon na naghahari sa buong mundo kundi kami lang. Tama? So, sa madaling salita, higit na dapat sirain nating babae ay ang mga reliyon. At isa na yan dyan, mga kapatid. Tama? Kasi ang church, inihahalimbawa yan o larawan yan ng babae. Agaya po natin, sabi ni Pablo sa 2 Korinto 11:2, tayo'y itinutulad sa dalagang malinis. Basahin nga natin yung para alam po nila. 2 Corinthians 11:2. 2 Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kailangan pala maiharap tayo kay Kristo, sabi ni Pablo, kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kaya nga yung iglesia, pag ihaharap kay Kristo yan, pagdating ng araw, pag siya'y ikasal, kasi tayo kasintahang babae tayo eh, spiritually, tama? Darating ang panahon, ikakasal tayo kay Kristo. Tayo yung kasintahang babae. Dapat yung dalaga o yung kasintahang babae ay maiharap kay Kristong dalagang malinis. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi bang dalagang malinis, ano ba ibig sabihin nun? Walang kulubot, sabi ni Pablo, walang dungis, walang kapintasan. Yun ang maiharap sa iglesia kay Kristo. Tama? So, ang church, larawan siya ng babae o ng mga reliyon. Marami ng reliyon ngayon, di po ba? So, marami tayong sisirain babae. At ang isang babae na dapat sinisira natin, yung matandang reliyon. Amen po ba yun, mga kapatid? Una, ano ba sisirain natin doon sa mga reliyon na yan? Basa. Sabi sa Exodo 23 verse 2. 23:2 ng Exodo. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng kasamaan. Di magbibigay patotooman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahutulan. Ano daw ang sisirain po natin? Unang sisirain natin sa mga reliyon na yan, yung kanilang kahatulan. Yung kanilang judgment. Ano ba yung meron sa kanila? Mga kapatid, siyempre, kung halimbawa, ikaw ay nagsasa Diyos, dapat halos lahat ng reliyon, kung ano yung mga batas at palatuntunan nila, kung ano yung inihahato nila, dapat sisirain mo yon. Dapat alam natin yon. Hello? Halimbawa, isa sa mga kahatulan ng isang sikat na reliyon ngayon, ang babae daw ay bawal magpagupit ng buhok. Isang kahatulan yun eh. Ang babae bawal magpagupit ng buhok. Hahayaan daw yung nature na humaba yung buhok. Sang-ayon ba ang Biblia doon? Yun ba yung hatol ng Diyos? May mababasa po ba tayo sa banal na kasulatan? Tinuro ng mga apostol ni Kristo na ang babae bawal magpagupit o magpaputol ng buhok? Saan mababasa yun? O dapat sinisira natin yung kahatulan na yon. Kasi kung ang gagamitin nila ay nature, lahat ng tao, mapalalaki, mababae, tuloy-tuloy ang ano yan, ang buhok. Di po ba? Kapag ang lalaki hindi magpaputol ng buhok, humahaba din po ba buhok?
Kaya nga sa panahon natin ngayon pag tumingin ka sa isang babae, kailangan doble na tingin mo Kasi baka mamaya, lalaki pala siya. Mahaba lang ang buhok. Tama, mali? Kaya wala tayong mababasa sa Biblia, bawal magpaputol ng buhok ang babae. Ang mababasa natin, bawal magpagupit ang babae kagaya ng gupit ng isang lalaki. Halimbawa, si Kakay Velasquez, ano gupit niya dati? Hindi naman po kalbo, semi-kalbo. Kalbo ba? Semi lang. Ibig sabihin, may konting buhok pa rin natira. Yung gupit lalaki yun Hindi pwede ang babae sa ganung klaseng gupit. Bawal yun. Kasi dapat ang babae ang sang may mahabang buhok at ang lalaki naman ang may maiksing buhok. May batas ang Diyos. Naniniwala po ba tayo na pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ang Diyos may pakialam mula ulo hanggang talampakan? Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Alam niya kung ano ang mabuti sa tao, sabi sa Mika 6:8 Di po ba? Kung ano kakainin mo, kung ano dapat mong kainin, kung ano dapat mong ibihis, kung paano ka makipagkaibigan, makipag-asawa, makipag-boyfriend. Alam niya ng Diyos. Lahat yan may pakialam ng Diyos. Ay lalo na pagdating sa buhok. Say amen. So dapat alam po natin yun. Dapat sinisira natin yung mga ganong klaseng kahatulan. Isa pang pinakamabigat na hatol nila, ang babae pwede na ikasal sa kapwa babae. Tama? Ang lalaki pwede na ikasal sa kapwa lalaki. Kahatulan ba yun? Kahatulan yun Binigay nilang judgment yun Dapat sinisira natin yung ganong klaseng hatol. Ang sagwa nun Di po ba? Kahit sa pantao lang Wala mo lang Biblia. Pantao lang, masagwa yun. Di ba? Lalaki, papatol sa kapwa lalaki. Babae, papatol sa kapwa babae. Ang tawag nga ng Biblia doon, karumihan. Kadumal-dumal. Karumihan yun Yung babae, papatol sa kapwa babae. Yung tao, papatol sa hayop. Yan ang mga karumihan. Dapat sinisira natin yung ganong klaseng kahatulan. Okay? Awa ng Diyos, sa bahay ng Diyos, walang ganong klaseng judgment. Dito, bawal pumatol ang lalaki sa kapwa lalaki. Gayon din ang babae sa kapwa babae. Kung meron mang bakla, halimbawa meron mang bakla rito o tomboy, dapat baguhin siya ng salita ng Diyos. Say amen. Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Kasi nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Di po ba? Isa sa hatol nila lahat naman daw nilikha ng Diyos. Lalaki, babae, tomboy, bakla. Saan yun? Saan yung bakla at saka tomboy? Walang ganon. Tama? Ang meron, lahat ng tao may pag-asa kung magbabalik loob sa Diyos. Say amen! Palakpan natin ang Diyos, mga kapatid. Di po ba? Pero sasabihin mong, nilikha ng Diyos, bakla at tomboy. Wala po sa Bible po nun. Dalawa lang ang nilikha ng Diyos na klase, babae at lalaki. So, isa yon sa dapat sinisira po natin, mga kapatid. Yung mga ganong kahatulan. Pakakasal mo, kapwa lalaki. Ang sagwa, di po ba? Hello, andyan ba kayo, mga kapatid? So, isa yon sa dapat sinisira natin. Kahit man dito sa bahay ng Diyos, kapag may mga kahatulan na hindi angkop sa Diyos, sirain natin yun. Say amen. Okay? Pangalawa, ano pa sisirain natin? Ikalawang Hari 10:27. At kanilang sinira ang haligi na pinakaalaala kay Baal, at sinira ang bahay ni Baal, at ginawang bahay na tapunan ng dumi hanggang sa araw na ito. Kilala niyo po ba si Baal? Isang uri ng Diyos-Diyosan sa panahon ng mga hari. No? Marami nagsasamba dyan Di ba? Ang utos ng Diyos, dapat yan? Sinisira yung kanyang haligi. No? Sa panahon natin, makikita natin yan. Punta mo na Ezekiel 30:13. No? Maliwanag na dapat sinisira natin yung mga Diyos-Diyosan. Basa.
Ezekiel 30, ang talata po ay 13. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Akin din namang sisirain ang mga Diyos-Diyosan at aking paglilikatin ang mga larawan sa Memphis. At hindi na magkakaroon pa ng prinsipe sa lupain ng Ehipto. At ako'y maglalagay ng katakutan sa lupain ng Ehipto. Maliwanag ho ba yan, mga kapatid? Kung ano yung sisirain? Sabi diyan, akin din namang sisirain ang mga Diyos-Diyosan. Kasi pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Tama po ba, mali? Hello, andyan ho ba kayo? Yung mga lalaki natin dyan. Naintindihan niyo ba kami? Naintindihan niyo po ba ako? Alam niyo ba yung Diyos-Diyosan? Hindi tunay na Diyos. Katulad ni Baal. No? Isa sa mga Diyos-Diyosan noong unang panahon. Noon, ang Diyos-Diyosan nila, ginto, silver, ano pa? Tanso. Ngayon sa panahon natin, may chok na di po ba? Ivory. Tama? Meron ng kahoy. Meron ng bato. Di ba? Kaya nga yung, halimbawa, yung poste, pag yan, nilagyan ng anyo, nilagyan ng kamay, nilagyan ng paa, tsura ng paa, nilagyan ng muka, yung poste, tao na ba siya? Ha? Poste pa rin di ba? Nilagyan lang siya ng anyo. Tapos luluhuran mo. Di ba? Kikis ka. Kaya nakakalungkot po mga kapatid. Marami tayong kababayan, maraming naglilingkod sa bato, kahoy. Di po ba? Sabi nga ng Diyos, sabi dyan, sabi ng Diyos, akin din namang sisirain ang mga Diyos-Diyosan. Kung nabubuhay tayo sa panahon ni David, ang utos ng Diyos sinusunog. Baka tayo mga kapatid, may mga larawan pa tayo ng mga Diyos-Diyosan. Kasi dalawang klaseng bawal Yung bawal magkaroon at bawal kang gumawa. Dalawa po yun. Hindi ka nga gumawa, bumili ka naman, hulugan pa, 300. Di ba? Totoo hindi. Di ba may hulugan yan? Minsan, 10 araw-araw. Di ba? Hindi ka nga gumawa, yung mga sculptor, di ba? Kaso, bumili ka naman, nagkaroon ka naman. Bawal ng Diyos yung magkakaroon ka ng ibang Diyos na iaagapay mo sa akin. Bawal ng Diyos yun. Hello, andyan ho ba kayo mga kapatid? Tanong, meron na ho bang nakakita kay Kristo, yung tunay na Kristo? Wala Di ba? Kaya lahat ng magpunta ka sa iba't ibang chapel. Punta ka sa Landayan, iba ang mukha ni Kristo doon. Punta ka ng Quiapo, maitim ang Kristo doon. Mahaba pa buhok. Di mo ba? Iba-iba ang mukha. Kasi wala namang nakakita talaga sa mukha ni Kristo sa panahon po natin. At hindi pinahintulot ng Diyos na yung mukha ni Kristo ay maipinta. Hindi yung pinahintulot ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, darating ang panahon, igagawa ng larawan ang kanyang bugtong na anak. Say amen. Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yun. Kasi ang Diyos, Espiritu, dapat ang sasambay natin sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, walang katotohanan doon. Say amen. Ano katotohanan doon? Walang hinga yun Diba? Huwag naman pong magagalit. Yung mga kaibigan po natin. Diba yung nakaganon? Pag bumagsak, nakaganon pa rin, di po ba? Kahit anong tawag mo dun maririnig ka ba nun? Hindi ka maririnig nun. Darating nga ang panahon, sabi ni Jeremiah, ang unang lilipulin ng Diyos ay mga Diyos-Diyosan. Say amen. Palakpan natin ang Diyos, mga kapatid. Sana, yung mga kapatid po natin, dapat wala na silang larawan. Wala na tayo dapat Diyos-Diyosan. Kaya lang, baka mamaya, wala nga tayong Diyos-Diyosan sa bahay, pero, ito naman ang nagagawa natin. Colosas 3:5. May spiritual na Diyos-Diyosan. Basa. Colosas 3:5.
Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa. Ano-ano po yung dapat patayin sa mga sangkap ng ating katawang nasa ibabaw ng lupa? Una, Pakikiapid, pakikiapid, karumihan, karumihan, masamang pita, masamang pita, masasamang nasa, masamang nasa, at kasikamihan. at kasakiman. Na iyan, Na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. palakpan po natin ng Diyos, mga kapatid. Wala nga tayong literal na Diyos-Diyosan, wala nga tayong santo-santo sa bahay. Tama? Eh baka ito naman ang nagagawa natin. Meron tayong spiritual na Diyos-Diyosan. Alin po yun? Una, pakikiapid. Yung pakikiapid kasi, sex without marriage. Hindi ko mo binatat dalaga ka, pwede ka nang sumiping gaya ng pagsiping ng may asawa. Bawal ng Diyos yun. Pag ginagawa natin yon, ang tawag ng apostol na si Pablo ay ano po? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala ang literal na Diyos-Diyosan. Spiritual na Diyos-Diyosan, meron naman. Tama? Karumihan! Yung bang ayaw mo nga pumatol sa lalaki at sa babae, pumapatol ka naman sa hayop, karumihan yun. O kaya naman, pumapatol ka sa saging. Di po ba? Sa puno ng saging. Di ba? Kasi ayaw mo sa lalaki at sa babae. Baka kasi iniisip mo, baka magkaroon ako ng sakit na age. Di ba? Sa puno na lang ng saging. Ano pa? Safe pa, no? Karumihan ang tawag doon. Ano pa? Masamang pita. Yan. Yung mga masamang pita natin, diyan pumapasok yung mga iba't ibang klase ng bisyo ng ating katawan. Yung bang, alam mo, isa dyan, yung pinakamabigat dyan, pinakamahirap para sa akin, ha? Yung naranasan ko, sigarilyo, napakahirap niyan. Diba? Mahirap tanggalin yan. Lalo na kapag nakatikim ka ng shabu, diba? Nahirap tanggalin yan sa pita ng ating katawan. Pag hindi tayo nakakawala dyan, hindi pa rin natin nababago yan, ibig sabihin, sumasamba pa rin tayo sa Diyos-Diyosan. Hello? Ano pa? Masamang nasa. Nako. Baka mga nagnanasa pa tayo ng maraming bagay. Di po ba? Pagsamba pa rin yan sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Kasakiman. Baka hanggang ngayon madamot pa rin tayo. Di ba? Baka mamaya kapilang para sa ministry pagdadamot pa natin. Meron bang ganon? Sana wala po. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga kapatid naman dito, mahilig magbigay ng kape sa mga ministro natin. Say amen. Kaya nervyoso. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Walang Kristiyanong madamot. Say amen. Diba? Bawal yung sakim. Okay? Ang gusto ng Diyos, share what you have. Diba? Ibigay natin kung ano man meron tayo. Kahit nga mahirap, ako naniniwala ako, kahit mahirap tayo, makapagbibigay pa rin tayo. Kahit sa maliit na bagay. Say amen. Palakpan po natin ang Diyos mga kapatid. Kasi, pag hanggang ngayon, may ugali pa rin tayong sakim, kasama yon sa spiritual na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Maliwanag ba yun? Dapat sinisira na natin yung mga kapatid. Alisin na po natin yung, gibain na natin yung, wasakin na natin yung, dapat wala nang ganon sa bahay ng Diyos. Okay? So ano pa? Leviticus 26:19. Ano pa sisirain natin sa mga reliyon? Kasi siyempre kasama tayo doon. Tuloy. 26:19 ng Leviticus. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan. Ano pa sisirain natin doon? Yung mga reliyon na ang katiran, dahil malakas kami, makapangyarihan kami, kami ang mga naghahari sa buong mundo. Diba? Kayo, maliit lang kayo, kukunti lang kayo, kaya mahina kayo, wala kayong power. Kami, may power kami. Totoo, hindi? Diba? Anong reliyon na sa bawat sangay ng gobyerno, meron silang representative? Anong reliyon? Tayo, pagpupunta tayo sa mga school, sa mga prison, diba? Nangihingi pa tayo ng permit. Pero sila, nangihingi ba? Hindi. Diba? Ano yung pangalan Yung bang reliyon mo?
nakalista yan sa SEC, sa Security Exchange Commission, pero tanong mo siya, kayo ba, nakalista rin? Hindi. Bakit? Sila kasi ang gobyerno. Tama? Sila kasi ang gobyerno, kaya hindi sila nakalista ron. Pero lahat ng mga born again, lahat ng protestante, lahat yan, kailangan magpa-register sa SEC doon sa Quezon City. Kaya nga tayo para hindi lang sila matisod, nagpa-rehistro tayo. Pero kahit hindi tayo magpa-rehistro, hindi tayo nakakalabag. Kaya bakit tayo nagpa-rehistro? Para wag lang silang matisod. Okay? Sabi naman ni Christine di ba? Pero sila, nakarehistro ba? Hindi rin. Bakit? Kasi sila ang gobyerno. Totoo hindi? Lahat ng sangay ng gobyerno, meron silang representative. Tama? Pero tayo, wala. Hihingi pa tayo ng permit. Tama? Katulad dito, nanghihingi tayo ng permit. Di po ba? Sila kasi gobyerno Kapires, walang ibang reliyon na makakapangyarihan, kundi kami. Totoo hindi? Kaya yung mga politiko, saan lumalapit? Saan lumalapit yung mga politiko pagdating ng halalan? Naku, lumalapit yan sa INC, sa JIL, no? Kasi yung mga powerful na reliyon tayo, lalapitan ba tayo ng mga politiko? Iisnabil lang tayo noon. Bakit? Kasi konti lang tayo. Sabi nga nila, kapag marami, mas malakas. Tama po ba yun? Yun, dapat sinisira natin yun. Kasi hindi ang batayan ng Diyos, kaya ka maliligtas, itong reliyon ito, ay dahil sa makapangyarihan kayo. Yung ba batayan ng Diyos? Hindi. Ang batayan ng Diyos, kung ano ang aral sa reliyon na yan, yun ang ikaliligtas ng isang tao. Say amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Tama? Yun ang sabi ni Kristo Di po ba? Sabi niyo sa John 16, di po ba? Yung aral. Importante yung aral. Kaya nga tayo dapat aalamin yung aral. Kapag ang aral bulok, hindi ka rin maliligtas doon. Kailan magkasama kasi? Nasa tamang aral ka at nasa tamang paggawa ka rin. Kailangan laging magkasama yon. Hindi pwedeng tamang aral mo, tapos ligaw naman yung paglakad mo. Hindi pwede. Okay naman, tama paglakad mo, bulok yung aral mo. Hindi pwede yun. Kailangan magkatugma yun. Tama ang aral, tama din ang ating paglakad. Say amen. Maliwanag mo ba yan, mga kapatid? So, dapat sinisira natin yung kahambugan ng mga reliyon na yan. Na kesyo marami sila. Sasabihin pa nga ng iba kayo ba may mga artistang miyembro? Di ba wala? Kahit nga si Palito, wala sa inyo. Di ba? Sasabihin pa. Bakit kahit si Tintoy lang, wala sa inyo. Kami, andito sa amin si Loren Legarda. Sino pa? Antonio Trillanes. Kayo. Hello, mga kapatid. Hindi pwede sa Diyos yun. Naku mo, makapangyarihan kayo, ililigtas na tayo ng Panginoon Diyos, hindi doon. Ililigtas tayo ng Diyos dahil tama ang aral natin at tama din ang ating paglakad. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Malinaw po ba yun, mga kapatid? So, dapat sirain na natin yung mga ganun. Baka tayo may ganun pang klaseng pag-iisip, no? Hindi ang batayan yung dami o konti o makapangyarihan o mahina. Ang importante sa Diyos, tama ba aral mo? Diba? Tama din ba paglakad mo? Kailangan magkasama po. Okay? So, tanong, mga kapatid. Kung tayo, naniniwala po tayo, mga kapatid, na giniba natin ito. O kaya, siyempre kasama tayo din, di ba? May ginigiba din po tayo sa ating samahan. Katulad ng mga literal nating babae. Ginigiba natin mga palatalo, palaaway, magagalitin. O kaya, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na spiritual, dapat ginigiba natin yun di po ba? Kung naniniwala kayo na giniba nyo na ito, ano ang dapat natin tandaan? Pag giniba na natin to. Sabi ni Pablo sa Galasa 2:18 ganito. Kung aking ngang muling itayo
ang mga bagay na aking sinira, ay sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. ano po sabi ni Pablo? Naniniwala ho ba kayo, lalo na yung mga babae ngayon, yung mga lalaki ngayon na sumasamba pa sa Diyos-Diyosan, spiritually? Naniniwala ho ba kayo? Nakagiba na po ba kayo? Nakasira na ho ba kayo? O nagpapatuloy kayong sumisira pala? Pero kung naniniwala kayo doon, sabi ni Pablo, kung akin niyang muling itayo ang mga bagay na aking sinira sa aking sarili, ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Halimbawa, sinira na natin yung pagiging sugalero natin. Di po ba? Marami kaming classmate dito dati. Sister Baby, classmate ko yan. Di ba? Sa Pongit. Ano ba uso noon? Pusoy dos. Panahon niyo po yun. Bago lang po. Di ba? Kung naniniwala tayo, sinira na natin yung mga bagay na ganon. Pero pag yun ay itinayo mo uli, binuhay mo uli, giniba mo na yun di ba? Tinatayo mo uli, ano pinatutunayan mo sa sarili natin? Suwail. Tanong, maganda ba maging suwail? Ha? Basahin natin sa Kawikaan 3:32. Pag suwail, ano ba sabi ng Diyos? Sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Naku po. Pag suwail, ano daw? Kasuklam-suklam sa Panginoon. Gusto niyo bang maging kasuklam-suklam tayo sa Diyos? Hello, mga kapatid. Malinaw ba yan, Sister Neneng? Pag suwail, kasuklam-suklam sa Diyos. Paano ba tayo magiging suwail? Kapag yung mga bagay na sinira na natin ay muli nating itinatayo, sa sarili mo, pinatutunayan mo, suwail ka. May mga ganun bang kapatid? May mga kapatid nga, minsan nakikita pa natin, umuupo sa sugalan Tama ba? Hello? Meron ba? Tatanda natin, sabi ni Pablo, anyo pa lang, dapat nilalayuan na. Uupo ka pa. Hindi ka nga lang umupo Humawa ka pa ng baraha. Hindi ka lang umawak ng baraha. Nagtapon ka pa. Minsan meron pa, minsan, sa bingo! Naku, nakikibingo pa, Hello, anyan ba kaya mga kapatid? Pag yung bagay na sinira na natin ay muli nating itinatayo, sabi ni Pablo, pinatutunayan lamang natin sa sarili natin, suwail tayo sa harapan ng Diyos. Kung suwail tayo, kasuklam-suklam tayo sa Panginoong Diyos. Say amen. Sabi nga natin, wag na wang mangyari. God forbid. Sana mga kapatid, alam nyo yun naman kung ano naman yung mga bagay na sinira na natin, di po ba? Sabi ni Solomon, nalalaman niya ang kanyang kapaitan ng kanyang puso. Tama? Alam na natin kung ano yung mga bagay na sinira na natin Tama ba, Kyle? May sinira ka na ba? O maninira ka pa lang? Alam naman natin, di ba? Alam natin kung ano yung vision natin dati. Alam natin kung ano yung pagkatao natin dati. Kung yun ay giniba na natin, sinira na natin, huwag mo na nang itayo. Di ba? Huwag mo nang itayo ulit. Huwag mo nang buhayin. Hayaan mo nang manatiling sira habang buhay hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Sana, pag nagbasa kayo ng Bible at nabasa niyo si Togarma, maaalala nyo, meron tayong dapat sirain. Okay? Sirain natin yung dapat nating sirain. Okay? Lalo na kapag may mga kilala kayo na nasa reliyon, na may mga ganung dapat sirain sa kanila, dapat sirain natin, huwag ka mahiya. Kung alam mo yung aral ng Diyos, at meron silang aral na kahatulan, na hindi angkop sa Diyos, sirain nyo, huwag ka mahiya. Pinagigibangan ng Diyos yun pinasisira di po ba? Sirain natin yun, mga kapatid. Tama? Pero huwag naman po kayong debatiin agad. Sharing lang. Okay?
pag debate kasi, ibang usapan na yon. Okay? So, okay ho ba yan mga kapatid? Although, yung debate kasi, ang author niyan ay ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 2:9.